Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Estamos aquí reunidos para alabar al Señor, para escuchar su palabra. Amen. Ako'y matuturuan na yatang magpredikar ng Spanish. Amen. Purihin ang Diyos. I claim it in Jesus' name. Hallelujah. Jesus, I belong to you. Are we belong to Jesus? Amen. Are we belong to Jesus? Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil tayo po ay pamilya ng ating Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa buhay ng mga kapatiran po natin nasa online ngayon. Pinupuri natin ang Panginoon, and God be with you always in your house, saan man po kayo naroon. Amen. At makisa po sa amin sa oras na ito upang purihin natin ang ating Panginoon. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Sabi nga, God is good all the time. And all the time, God is good. Amen. Ang sabi nung inawit natin, Jesus, I belong. Bakit po tayo nandito? Because we are belong to Jesus. Amen? Kaya nga, ang Diyos ay napakabuti, napakadakila, dahil binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas. Amen. Upang tayo ay makamtan natin ang kapangyarihan ng Diyos bilang isang mananampalataya. We are so proud because we are the children of God. Amen. Hallelujah. Sino po ang proud sa atin na tayo po ay anak ng Diyos? Amen. Napakabuti ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya sa oras na ito, ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Sabi nga nila minsan sa isang pastor, sino ang may kutsara at tinidor sa inyo? Sino ang may dalang kutsara at tinidor at sinong may dalang pinggan? Amen. Sabi nila, ayusin natin yung pinggan para yung pagkain ay hindi matatapon. Amen. Kaya ayusin po natin ang ating mga puso, ang ating mga isip, ang ating mga damdamin sa oras na ito ay bibigyan po tayo ng Panginoon ng kanyang mga salita. Amen. Sino po ang gising? Amen. Gising po tayong lahat? Amen. Ang sabi niya po dito, Ephesians chapter 2 verse 8, For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Not which work, lest any man should boast, for we are the workmanship created in Christ Jesus to do good, which God prepared in advance for us to do. Father, bless your word today, and bless your people, O God. Let the power of your Holy Spirit manifest on us, O God, and your power be with us. Bless every heart, every mind to receive your word. Bless your servant in Jesus' name. Amen. Amen. Kaya sabi nga kanina, Jesus, I belong. Napakaganda, connected po sa ating pag-aaralan ngayon. Ngunit ihanda natin ang ating mga sarili dahil baka minsan ay magagalit kayo sa akin mamaya pagbaba ko dito sa pulpito. Amen. Pero ang salita ng Diyos ay napakabuti. Dahil ang salita ng Diyos, siya ang nagbibigay sa atin ng paalala sa buhay natin. Ang salita ng Diyos ang siyang nagpapalakas sa atin. Kaya, sabi nga pag-aaralan natin, attitudes really matters. Ayan. Tunay na ang ugali ay napakahalaga ng bawat isa sa atin. Sino ang mabait sa atin? Sino ang tulog sa atin? Sinong inaantok sa atin? Sinong gutom sa atin? Mahirap po kasi yung pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, gumaganon yung tiyan mo, mamaya may tatakbo na dyan, magkakape sa labas. Amen. Hallelujah. Tunay nga po, di ba? Na gano'n ang nangyayari sa atin kasi minsan nangyayari din yun sa akin eh. Amen. Kaya the truth will set us free. Kaya lang sa oras na ito, let us prepare our heart. Amen. Sabi niya sa 10, sabi niya, for we are God's
workmanship, created in Christ Jesus to do good works with God prepared in advance for us to do. Tayo yung masterpiece ng Panginoon, di ba? Yung mga yung painter, may mga masterpiece sila, di ba? Meron talaga silang masterpiece na kahit ilang taon na yun pa rin yung masterpiece nila. And we are the masterpiece of God. Amen. Maganda ka ba? Guwapo ka ba? Amen? Hallelujah, kasi tayo ang kawayis ng Panginoon. Being a child of God, we know that Ephesians chapter 2 verse 10, yun yung kasagutan ng verse 8 and 9. Amen. Kasi sabi niya, we are the workmanship of God. Hallelujah. The evidence of our belief as the Bible believers that good works does not produce salvation. Amen. But rather, salvation produce good works. Amen. Kahit nung tayo ay hindi pa mananampalataya, mabait tayo, gumagawa tayo ng pero wala pa tayo sa Panginoon, baliwala na yun. Amen. Pero nung nasa Panginoon na po tayo at gumagawa po tayo ng mabuti, yun ay kaaya-aya sa Panginoon. Amen. Amen po. Ang sabi niya sa verse 8, anong sabi niya? For by grace ye had saved through faith. Sa ating pananampalataya, tinanggap natin si Jesus bilang siya ang tagapagligtas natin at sinunod natin ang kanyang kalooban. Amen. Kaya sa kanyang grace, we had saved. Amen. Kaya tayo po ay narito. Bakit po tayo narito? Dahil gusto nating masave. But, kailangan natin gawin yung kalooban ng ating Panginoon. Amen? For some things that we do not do good works just for us to be saved, but instead we do good works because we are saved. Amen. Saved na tayo, so we will do good works. Amen. So sabi nga, attitudes really matters. Yung attitude natin. So nung tinanggap mo na ang Panginoon, nagbago na, di ba? Amen. Nakita mo na yung kaiba nung nasa Panginoon at nung nasa kamunduhan ka pa. Napagtanto mo na mas masaya ang nasa Panginoon kaysa nasa mundo. Bakit? Kahit may problema tayo, masaya tayo eh. Kahit may problema tayo, pwede nating awitan ng Panginoon. But remember, religion, hindi po tayo masisave. But relation to God, masave po tayo. Sinong may relasyon na sa Panginoon ngayon? Hallelujah! Workmanship means the quality of the work that is done by someone. Amen. Yung ginawa ng iba para sa'yo. Sino yon? Ang Panginoong Jesus. Ang Panginoon, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay masave. Ginawa niya yon para tayo ay masave sa ating mga kasalanan. Sino ang mga pakasalanan dati? Lahat po tayo. Makasalanan tayo, ngunit mahal tayo ng Panginoon, kaya tayo inako ng Diyos. Ipinako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Then, ano po ang gagawin natin? We are God masterpiece. Pag kinabing masterpiece, sabi nga na portate bien, sabi ng Espanyol. Amen. Maging maayos ang buhay mo. Amen. Maging maayos po tayo. We are God's obra maestra. That even we are like noon sirang-sira tayo. Diba? Destroy tayo. Sirang-sira tayo noon dahil sa kasalanan. But God, nirenobar niya tayo. Renovate niya tayo. Amen? From the good nature, to the bad nature, to the good nature. Amen. O sino na ang nasa good nature ngayon?
Hindi natin maiwasan mga kapatid na minsan magkamali tayo, magkasala tayo, pero wag naman yung intended na kasalanan ang gagawin natin. Amen. Yung alam mo nang mali, gagawin mo pa. Hindi po yung ganun. Kasi nga, kailangan we are the masterpiece of God. Hallelujah. Sabi niya sa Isaiah 64 verse 6, we are like unclean before. Amen. Like filthy rags. Amen po. Pero ang Diyos, nilinis niya po tayo. We are changed. We are renewed. We are cleansed by our sins. By the mercy and goodness of God. Yung kabutihan ng Diyos. Amen. God is good. Sabi nga, all the time. And all the time, God is good. Lagi sinasabi natin yun. Huwag lang sa bibig, pero sa puso natin. Amen? Amen. Kasi napakabuti ng Diyos. Kahit ano yung ginagawa mo ngayon, kahit yung kamalian mo ngayon, minsan tinatapik ka ng Diyos. Makukonsensya ka. Mananalangin ka sa Panginoon. Di ba? Amen po? Attitude really matters. Attitude is the characteristic of a human being, the way he feels, the way he thinks, the way he do, as an action that reflects and effects of his personality and behavior. Yung galaw mo, kita, di ba? Nung nasa Panginoon ka na, sabi, napalitan ka na yung galaw mo, yung pananalita mo, ano pa? Yung pagtawa mo, tawa mo noon, di ba? Ang tawa nun natin, nung nasa ano tayo, marinig hanggang doon sa isang kanto, di ba? Pero nung mananampalataya na tayo, ang maganda na yung tawa natin. Hindi naman yung pakyut, di ba? Tawa lang na normal. Amen po? Kasi nga, yung personalidad natin, binago na ng Panginoon. Yung behavior po natin, noon magalitin tayo, seloso tayo, ano pa, pag wala ka ng pera, nagwawala ka na, tinatapon mo na lahat yung mga mahawakan mo. Pero, nung binago tayo ng Panginoon, naiwasan na po natin yun. Why? Because we are already nag-aaral na, study the Word of God. Amen? Dahil ang salita ng Diyos, yun ang buhay ng isang mananampalataya. Remember, we are the masterpiece of God. Amen. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi niya, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. The old things are passed away, and behold, all things become new. So, tumigil ka. Anak ka na ng Diyos. Kaya gawin mo yung kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Dahil ang conclusion po natin is right. Amen. We are right with God. Bakit ka nandito? Ayun, kailangan natin gawin ang tamang attitude ng isang mananampalataya. Amen? Ano yung mga old things? Alam na natin yon, di ba? Noon, mahilig kang mag-disco. Sama-sama bang pumunta sa disco? Sabi nila, pero kung nananampalataya ka na, alam mo na. Amen. Kung pumunta ka sa disco at pumunta ka doon sa harapan, mag-preach ka doon, ay maganda yon, di ba? Pero kung doon ay nandoon ka sa loob, ay nakikihalubilo ka rin, hindi rin po maganda. Amen po? Amen. The old nature, our bad habits, our bad attitude. Amen? Our thoughts. Minsan nga, pag tumingin ka lang, sabi nga nila, pag ang mga binata tumingin, at ay yung binatang mananampalataya at tumingin, sexy, di ba? Maganda. Kasi mahilig kasi yung mga binata natin ng sexy, maganda, di ba? Meron din naman yung mga binata na gusto nila ang chubby. Gusto nila ang hindi naman kagandahan. Amen. Pero yung mga iba gustong sexy. Okay, sexy. Huwag mo nang dalawahin o tatluhin pang tingnan kasi nandun na yung lust of the eye. Amen po. Kaya, kailangan po natin behave.
Amen. Psalms 22 verse 1, sabi niya, a good name is rather to be chosen than a great riches, and a loving favor rather than a silver and gold. Kaya kailangan natin maging maayos tayo. Pag pumunta tayo sa iglesia, kailangan yung testimony natin nakikita sa atin. Amen. Pag nag-testimony ka dito, nabe-bless ako dahil sa Word of God na narinig ko. Amen. Paano? Kung paano yung testimony natin ay hindi maayos, the name of God will be also affected. Apektado din ang Panginoon sa testimony po natin. Sa buhay nating Kristiyano, affected din po ang Panginoon kung tayo ay hindi maayos sa harapan ng Panginoon. Amen! Your beauty, di ba? Ang gaganda natin bilang isang Kristiyano, di ba? Ang gaganda natin. Sabi nga, kahit hindi ka maganda, kung maganda ang ugali mo, maganda ang attitude mo, maganda ang behavior mo, maganda ka. Amen! Hallelujah! Kasi ang Diyos ang lumikha sa atin. Amen. Sino po ang magaling ng mathematician dito? Sino? Itaas ang kamay. Gagawa tayo ng assignment. Amen. Beauty and attitude. Saan kayo doon? Sige nga. Sino sa beauty? Taas ang kamay. Sino sa attitude? Attitude. Okay. Tingnan natin ha, kung panalo ang attitude o panalo ang beauty. Punta na tayo sa alphabetical naman. Sa alphabetical, di ba, A, B, C, D hanggang Z. Punta tayo sa numerals, ang A is number 1, B is number 2. Okay. Isulat nyo ang beauty. B-E-A-U-T-Y. Sige. Yung mga magaling sa mathematics, ha? Yung B, number 2. Yung E, number 5. Yung A, number 1. Yung U, number 21. Yung T, number 20. Yung Y, number 25. Ilan ang number ng ng alphabet? Di ba? 26? 26, di ba? 26 numbers? Yata. Amen. Magaling yung nag-yes mo, magaling ng mathematics. Okay. I-add nyo po yun. 70 po. Kano? 74. Pag nasa school tayo, ano ang passing grade? 75. Pasado kayo? Sa beauty? Hindi. Punta tayo sa attitude. A-T-T-I-T-U-D-E. Okay, number 1, A, number 2, T, 20, T, 20, I, number 9, T, 20, U, 21, D, 24, E, 5. Ano po? Sige. Nakuha niyo po? Sino na yung mga mathematician natin? Ilan po yon? Ilan po? Sige, ulit. A, number 1. Yung dalawang T, 20. Yung I, alright. Yung T, 20. Yung U, 21. Yung D, 4. Yung 5. Yung A, 5. Ilan? 100 something. 180. Ang galing ng mathematician natin dito. 100%! So, ang attitude is the best to us being a Christian. Amen. Kaya, tingnan mo yung attitude mo. Hindi yung ganda mo. Ganda mo, magbigay ka. Ganda mo, matulungin ka. Dahil gayon di ba? Hindi lang yung beauty, yung ganda ng mukha. Amen. Ang ganda niya. Dahil mabait siya. Nagbibigay siya. Amen. Nagpapakain siya. Ano pa?
nag-i-invite siya sa coffee time. Amen. Pero, yung ganda, 74, bagsak, hindi pasado. Amen. Kaya kailangan po natin ang attitude. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen? Agree po tayo doon? We must to be a good attitude. Attitude really matters. Ang sabi niya, tunay na ang ugali ay napakahalaga sa atin bilang isang mananampalataya. Amen. You see, attitude really matters, but it is only by grace with God that the likeness of Christ will reflect on us. Amen. Yung mercy ng Panginoon, ibinigay niya dahil sa kanyang kabutihan para sa atin, para tayo ay masave. So, may pag-uusapan po tayong tatlo dito. Yung discussion na po natin, to be the attitude really matters. Number 1, may tatlo po, our attitude towards God, our attitude towards God's people, and our attitudes towards God's enemy. O, tatlo yun. Okay, punta po tayo number 1. Our attitude towards God's word are very much important on what in our attitude while we hear the word of God. Amen. May tatlo. Sabihin natin Sunday service. In Sunday service, may 3 segments yun, di ba? Before the service, during the service, and after the service. Okay. Punta tayo sa before the service. Anong gagawin po natin before the service? Magkakape, kakain, maliligo, di ba? Pupunta sa church. Kumusta ka nung nakapalit ka na at pumasok ka dito sa church? Ayos ba yung puso mo? Kailangan during the service, ayos ang puso natin. Kinagabihan pa lang ng Sabado, ayos na ang puso mo. Di ba pagka minsan, Sabado ng gabi, binitingnan natin yung mga damit natin sa aparador, ano ang isusuot natin, di ba, no? Yun ang ginagawa natin, ano yung isusuot nating sapatos. Amen? Pinaplansya na natin, hinahangir na natin, at kinabukasan, gagamitin na natin. Ayos yun. Kumusta ang puso natin? Tayo ba ay masaya? Tayo ba ay nalulungkot? O tayo ba ay nagtatampo? Tayo ba ay, excited na pupunta sa church? Sino ang excited every Sunday? Amen. God is good. Alam nyo, nung newlywed pa lang kami ng asawa ko, ganun eh. Pag nagtatampo ako, sabi niya, hindi ako tatayo kung hindi mo ako babatiin. So, kung may takot, siyempre pag may takot tayo sa Panginoon, hindi kasi maganda yung tatayo ka na meron kang sama ng loob. Kasi hindi maganda yung flow ng paghahayag mo ng salita ng Panginoon. So, ganun. Sabi nga na, huwag mong hayaan yung init na lumubog na ikaw ay galit. Amen. Kaya kailangan po natin kapag meron po tayong sama ng loob, ayusin na kagad, di ba? Amen. Kaya kailangan tayo dito every Sunday pinag-uusapan natin, hindi pa yung cell group natin, yung prayer meeting natin, yung devotion natin, kasi minsan lilima lang ang nasa devotion, nasa prayer meeting. Amen. Pag-usapan na lang natin ang Sunday. Amen. We must to prepare our heart before the service. Why? So that the Word of God ay napakaganda naman ang dating sa atin. Amen. Hindi yung pagpasok natin dito, ay, si ganito. O, di ba? O ano yung dinala mong pagkain? Akin na
yung mga baso, yung kutsara. Hindi ganun. Kailangan natin pagpasok natin dito, Lord, use me. Lord, ayusin mo yung puso ko para masaya ako mamaya. Amen. Yung intercession natin, buti pa nandyan ang mga music ministry. Nasaan po kayo, mga leaders and members? Aray ko. Diba? Ang intercession is yun yung pag-welcome natin sa Panginoon. Doon natin ipiprepare ang ating puso. Amen. Para pagpasok natin dito, mga kapatid, hindi tayo inaantok. Hindi tayo nawawalan ng gana. Dahil ang Diyos ay kikilos na sa ating puso on that time. During the service. Amen. Before the service. And during the service, ano po? Ang sabi nga niya, we must to prepare our hearts so that we are not offended by the Word of God. Pag tumayo na yung pastor o yung magdideclare ng Word of God, sabi sa Psalms 119 verse 165, great peace have they love your law, and nothing can make them stumble. Paghanda po yung puso natin, pag ano yung sinabi ng Panginoon, dahil hindi naman ang tao, hinahanda lang po namin yung salita ng Panginoon, pero ang nagsasalita, nagbibigay ng word, nagbibigay ng desire sa amin, ay ang Panginoon. Kung ano, dahil pinapanalangin po namin kung ano yung kailangan ng mga mananampalataya na mapakinggan at mapalakas ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah! Hindi ako nagagalit. Amen. Kaya lang kailangan natin yung attitude ng puso natin during the service. Kasi kung minsan pag hindi nakahanda ang puso natin before service, sasama ang loob mo. Tatamaan ka ng salita ng Panginoon. Minsan nga, yung mga iba, pag nagpipreach si pastor, sabi nila, ay sayang, wala siya. Absent siya, narinig na siya, sana niya ito. Para sa kanya yun. Para sa kanila ito. Yung nagsalita, hindi sa kanya. Amen. Nagturo siya. Amen. Huwag po ganon, mga kapatid. Kasi kapag hinanda natin ang puso natin, anuman ang salita ng Panginoon, yon ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Masakit man yan, tinamaan ka man, hindi ka dinaplis ng Panginoon, hindi. Tinamaan ka ng Panginoon para ang Panginoon gusto kanyang maituwid. Gusto kanyang magbago. Amen. Kaya sa oras na ito, sa susunod na linggo, gawin natin ito. Let us prepare our heart. Amen. Bakit yung mga iba inaantok? Baka naman kinagabihan, napuyat sa pag-LG, o napuyat sa panunood ng Netflix, o napuyat sa panunood ng ano pa? Yung mga games. Hindi po. Sabi nga, let us prepare ourselves na harapin ang ating Panginoon. Paano po? Pag dumating ang Panginoon, kagaya ngayon, pag dumating ang Panginoon, anong ginagawa?